Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At doon sa mga bago pa sa aking YouTube channel, na hinahanap ako sa Pilipinas para maipagawa, hindi po ninyo makukuha ang aking serbisyo sapagkat ako'y 20 years nang nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor gunsmith dito sa Mayadin Shooting Range. At huwag din kayo magtanong ng ano pa man bibilhin. Sa gun store po kayo bumili. At huwag din ninyong tawagan ang GCash number ng aking anak, na aking tesorera. Okay, at bago ako bumati sa lahat at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang message ni Boy Omay. Sabi niya, thank you sir sa request ko. Pag uwi ko, gagawin ang mga baril sa amin. Sir, paano ba magtanggal ng powder sa bala? Kasi gagawa ko yun mag-tune up ng extractor para safe siya na walang powder. Thanks sir. Okay, ibig niya sabihin gagawa siya ng dummy bullet. Okay, napaka-safe naman talaga yun. At yun din ang ginagawa ko. Okay, tuturo ko sa inyo yan. At bago yan ay gusto ko munang pasalamatan ng ating 30 ang ating mga subscriber, 34,287 to be exact. At ako'y magpapasalamat sa inyo lahat sa panonood ninyo ng aking videos, lalo tigit sa mga hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger na ang kinikita natin dito sa YouTube ay tinutulong natin sa 6 na estudyante, anak ng mga single parent, dahil tayo naman ay wala nang pinapag-aral, kaya naisipan ko na mag-YouTube at itulong na lang ang kikitain dito. Okay, bagaman malit pang kinikita natin dito, last month kumita lang tayo ng 5,000, ay malaking tulong kung kayo ay makakapagbigay ng o makakapag-sponsor sa ating mga estudyante. Okay, maraming salamat sa tulong ni Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas. Ayan po ang ating GCash number. At si JC Antonio Official, tinatanong ang ating GCash number. Ayan po, nasa likod natin. Yan ang ating GCash number. At gayon din na shout out din kay Architect Arnel Salvador. Yan, naging kaibigan ko dito sa Kuwait sa pagbigay ng tulong. At gayon din kay Boy Umay, kay Jubel Platon. Yan isa rin nating supporter. And at doon sa mga nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala kayo. Tuwing vlog, papasalamatan ko kayo. Ganyan ako tumanaw ng utang na loob. And at doon sa mga gusto pang magpadala, maraming salamat sa inyo. Doon sa mga gusto pang tumulong. Masarap ang pakiramdam na nakakatulong. Promise. Okay, ayan. At yung kahilingan ni Boy Umay, ito ay napaka-importante dahil ito din ang ginagawa ko pag ako'y nagtitesting ng mga baril. Lalo kung nasa loob tayo ng bahay, walang safety area, napakaganda, napaka-safe kung meron tayong mga dami bullet. Okay. So itong live bullet, tatanggalan natin ng powder at tatanggalan din natin ng primer. Okay, so ganito yan. Para hindi kayo maligaw sa tamang haba, mamarkahan na ninyo yung mamarkahan na ninyo yung kung hanggang saan pumasok yung head. Mamarkahan na ninyo yan para pag ibinalik ninyo, kasi tatanggalin ninyo yung powder at tatanggalin ninyo yung head. So mamarkahan na ninyo yan kung hanggang saan yan. Okay, para pag ibinalik ninyo, para yun din ang haba niyan. So ayan, pag namarkahan na ninyo yan, bibili kayo nitong bullet puller. Ito napaka-importante sa lahat. Bullet puller po ito. Reloading tools. Ito ang tatak niya. Ayan, palagay ko nasa mga 2,000 ito. 2,000 to 3,000 ang isang ganito. Pero mapapakinabangan naman ninyo siya ng matagal. So, bubuksan lang ninyo siya. May kasama itong mga ganito. Okay, pang malaking bala, at pang mga malilit na bala. So, ipapasok lang ninyo yung bala ninyo dito. Ayan. Pakita ko sa inyo.
Maliit yung nailagay ko, hindi man yung malaki. Yan. Yan, may pang millimeter nito, may pang 45, ganyan, no? Nakapasok yan sa ganyan. Ganyan ang itsura niyan. Pagkatapos ay ilalagay ninyo siya dyan. Tapos ay ilalagay ninyo siya dyan ng ganyan. Yan. Ito. Tapos ay ipapalo ninyo ito sa kahoy. Okay? Hanggang sa matanggal yung head. Ayan o. So, pag kumalog na yan, ibig sabihin natanggal na yung head, ay di tatanggalin na natin yung kanyang head. Ayan, ipapakita natin yung ano. Bababa natin yung konti. Yan. Yan o. So, kung mapapansin ninyo siya, ayan, wala na yung head niya. Lalagay natin dito. Kasama yung pulbura. So, yung pulbura, kung gusto nyo mag-reload, magagamit pa yan. Ayan o. Ayun yung head niya. Ayun. Okay, at yun yung kanyang powder o. So, kung hindi kayo magre-reload, ito'y ingatan ninyo. Huwag ninyo ito basta ikalat, ilapit sa mga apoy at yan ay ano. So makikita ninyo siya dyan. Makikita ninyo na yung guhit nung ano, yun hanggang doon. Hanggang doon lang ninyo papasok. Pero tatanggalin muna ninyo, siyempre ang kanyang primer. Pagtanggal ng primer, kukuha lang kayo ng isang tornilyo na ganyan. Siyempre may butas yun para yung primer ay makakalusot. Okay? At kukuha lang kayo ng pako na lulusot dun sa butas ng ano. Yan, butas nun. So, ayan. Kasi hindi yan matatanggal pag ano. So, itatapat lang ninyo. May butas ito sa gitna. Tatapat lang ninyo ganon. Okay, mas maganda kung tanggalin ninyo yung matulis. Kasi matulis to eh. Bawasan ninyo yung tulis. Baka mabutas yung primer eh. Ayan, tanggalan ninyo ng matulis. Tapos ilagay ninyo doon sa gitna. Lagay ninyo dyan ganyan. Dapat nakagitna. At importante, gumamit kayo ng eye protection. Protocol yan. So kukuha lang kayo ng maliit na basahan. Okay, at ilalagay ninyo dyan. Kukuha kayo ng maliit na cotton o basahan, just in case napalakas yung palo ninyo. Hindi naman yan, pero just in case napalakas yung palo ninyo, hindi naman yan dahil yan ay wala naman powder. Lagay na yung ganon. Kaya ninyo paluin. Huwag ninyo lalaksan ng palo. Mararamdaman ninyo yan pagka lumabas na. Ayun o. Kunti pa. Yun. So, natanggal na natin yung primer. Yung primer. Natanggal na. Ayan na yung primer o. So, ayan. Tabi rin ninyo yan. Pwede pa ninyo gamitin yan pag-reload. Ayan, natanggal na ninyo. So, ibabalik na natin itong head. Babalik na natin yung head. Okay. Pagbalik ng head, sisintro lang ninyong ganyan. Hindi na delikado yan. Wala nang powder. Wala nang ano. Pwede ninyo siyang lagyan ng glue. Pero ako hindi na naglalagay ng glue. O pwede ninyo siyang lagyan ng tissue sa loob para hindi siya sumubra. Pwede nyo siyang maglagay ng glue. Titingnan lang ninyo yung guhit. Yan. Ayun o. So, umabot na siya doon sa ating guhit. So, hanggang doon lang siya. Para yung haba niya, sakto rin. So, ang sunod ninyong gagawin, kukuha kayo ng rubber. Ang ginagamit kong rubber, yung medyo matigas, yung guma ng sasakyan.
guma ng bisikleta, guma ng sasakyan, at tatabas kayo ng ganito kalaki, oh. Yan, ganyan kalaki lang. Ilalagay ninyo doon sa pinaglagyan ng primer para kung kayo ay mag-dry fire ay walang problema, hindi man masisira. Ayan, at kukuha lang tayo ng super glue. Kukuha tayo ng super glue. Yan. Kukuha tayo ng super glue. Wala na yata ang super glue. Ayun. Kuha ng super glue at lalagay natin dito. Yan. Dagdagan natin. Wala na. Yan. Super glue po yan. Pagkatapos ay ilalagay natin yung guma. Sisikik natin siya doon. Mas maganda kung medyo matigas yung mga ano. Mas maganda kung yung exterior ng mga goma ng sasakyan. Yan. At papantayin na lang natin. Papantayin natin yan. So ayan, pwede ninyo itong gawin pang dry fire. Okay? At pag ito'y nasira, itong ano na to, itong guma na nilagay ninyo, pwede naman ninyo siyang tanggalin uli at palitan ninyo pan dry fire. Magandang pan dry fire ito, hindi makasira ng firing pin. Kasi yan, oh, guma yan. Papalitan lang ninyo ito kung ano. So ayan, meron na kayong dami bulit. At ang ginagawa ko dito, lalagyan ninyo ng pintil pin. Okay, anumang kulay para may marka kayo. Wala na akong pintil pin eh. Lalagyan ninyo ng pintil pin siya para kukulayan ninyo ito. Kukulayan ninyo para hindi kayo magkamali. At matapang tong ano. Ito ang gagamitin niyo. Gagawa kayo ng mga 5, 6 hanggang gusto niyo kasi maganda itong magtitesting kayo ng extractor ninyo, ng baril ninyo. Gagamit kayo ng live bullet, delikado. So kung ganito ang gagamitin niyo, napakasip lalo kung nasa loob kayo ng bahay. O walang safety area. So ito ang gagamitin ninyo na pang testing ng ano. Pang testing ng extractor o ano. At kung gagawin ninyo yan, lahat ng live bullet ninyo nakatago, nakatabi. Huwag ninyo itong isasama sa mga live bullet ninyo. Iba ang lagayan nito. Para hindi ito mapahalo. Okay, baka mamaya napahalo yung live bullet. O akala ninyo dami pa. Tapos ano pala yun, live bullet na. So, ingat din. Doble ingat. So, lalagyan ninyo siya ng ano. Lalagyan ninyo siya ng kulay dito. Wala na akong pintil pin eh. Kaya hindi na makulayan. So ganoon ang gagawin ninyo pagka magtitesting kayo ng mga extractor ninyo, ejector, titestingin ninyo, kasa kayo ng kasa, live bullet yung ginagamit ninyo. Maraming nadidisgrasya. So para hindi kayo magkamali, lagyan ninyo siya ng kulay diyan sa puwitan. Pintil pin, yung marker ang ilagay ninyo. So ayan, safe kayo. Magtitesting kayo ng ejector, extractor. Gawa kayo ng mga 6, 7, isang puno sa ano, doon sa standard na ano, single stack na magazine ng ano, 1911. Gawa kayo kung anong caliber ang gusto niyo. Pero advice ko sa inyo, bumili kayo nito. Nakakagawa ito. Kung magaling lang kayo, PVC, yung mga estudyante ko gumawa ng PVC eh. PVC ang ginawa nila. Basta, ito ang importante oh. Ito, yan, gagawa. Kung may turnuan dyan,
Pwede itong hati lang eh. Hati lang oh. Pwedeng hatiin ninyo para ano. Tapos may guma na ganun. Ayan. Ano ba yung ating mga nasira na dito? At ang importante niyan, may ano kasi yan, may liig yan oh. Mas malaki dito. Mas maliit dito. Tapos nilagyan lang nilang kanal na o-ring doon. Pwede rin naman walang o-ring. Kahit medyo mabagal, pagsasaklubin lang ninyo. Okay? Pagsasaklubin lang ninyo, ganyan o. Nakalagay na ganyan. Ayan o. Pwedeng hati lang yan eh. Pwedeng dalawa lang ito, pinagtatlo eh. Pwedeng pinaghati lang na ganyan. So ito ang importante. Bullet puller. Kung makakapaggawa kayo nito, PVC, alam niyo yung T. Di ba ang PVC may T? Okay? Yun, pwede rin ninyong gawin yun. Kayo na ang kayo na mag-isip kung paano. At least binigyan ko kayo ng idea na pwede kayong gumawa kung wala kayong pambili at wala kayong mabilhan nito. Nakakabili nito sa mga gun store. Awan ko lang kung meron sa Shopee. Bullet puller. Okay, so wag kayong magtatanggal nito nang wala kayong gamit na bullet puller. Kasi bala to eh. Baka mamaya pukpok kayo ng pukpok eh. Makanti ninyo yung pulburan yan eh. Pumutok. Wag, gagamit talaga kayo ng bullet puller. Yun lang ang aking advice. So ayan. At sana maging safe tayo palagi. Isipin natin lagi yung safe kasi baril yan eh. Baril ang ating linya. So alam naman natin ang baril nakakamatay. Ang bala sumasabog. So laging kung gagawa tayo ay safe. Yan ang aking laging tinuturo sa aking mga estudyante. Safety first. Huwag kayong bara-barabay. Mas maganda yung nagtatanong kamukha ni Boy Umay para hindi tayo nalalagay sa alanganin. Dahil ang isang aksidente ay maaring buhay at malaking problema ang ating kakaharapin. So okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli. At magtanong lang kayo at sasagutin ko sa abot ng aking maliit na kaalaman. Okay, God bless us all. Thank you very much.